Bawat issue aalamin, bawat usapin tatalakayin. Magandang araw po, ako si Alex Tinsay at sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa. May pakialam, higit sa lahat, may malasan. Yosi dito, yosi doon. Sa pagdaan nga ng panahon, padami na ang mga naninigarilyo sa bansa. Mas nakakapangamba pa nga, lalo pabata ng pabata ang mga ito. Marami nang kampanya ang inilunsad ng gobyerno laban sa paninigarilyo pero tila wala epek sa ilang mga Pilipino. Ang mga masasamang epekto ng paninigarilyo at programa ng pamahalaan laban dito, pag-uusapan, tatalakayin sa agenda nating ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Mula kay Mariel Agapito ng Batangas City. Dapat na nga pong mabawasan para po mas mapaganda na talaga na matigil ang paninigarilyo. Dahil bukod sa nakasasama ito sa kanilang kalusugan ay di hamak na mas kawawa kaming mga second-hand smoker. Mula naman kay Daniel Lula ng Marikina City. Maganda po itong no smoking month dahil sadyang nakasisira ng araw pag nakakasabay mo sila sa biyahe. Puro polusyon na nga po ang hangin, lalo pang nadadagdagan dahil sa mga naninigarilyo. Mula naman kay RC Ventura ng Pasay City. Magandang gabi, Sir Alex. Dapat po talagang solusyonan ito. Nakakaawa po ang ating mga MMDA dahil ilang filter ng sigarilyo ang nawawalis kada araw. At ito din ang isa sa dahilan kung bakit nagbabaha sa ibang mga lugar. Well, totoo po yan. Talagang lalong-lalo na yung mga nagtatapon ng mga yosi sa mga CR. Mula naman kay Candy Reyes ng Taguig City, malaking pasasalamat ko po itong no smoking campaign ay natupad dahil kada uwi ako madaling araw galing sa trabaho. Sa halip na marilax ako sa simoy ng hangin ay tila nadadagdagan pa ang stress at pagod ko. Sana magtuloy-tuloy ito. Mula kay Grace Ortiz ng Cavite, napakalaking perwisyo talaga yung mga naninigarilyo sa public areas, kaya sana masolusyonan itong problema na ito. Well, maraming salamat po sa inyong mga nagmensahe po sa ating Facebook fan page. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating programang agenda at patuloy na mag-like at mag-message sa aming Facebook page sa www.facebook.com/agendatv. Hindi ko pinaalam sa pamilya ko para hindi sila madiskarin, hindi sila manghinaan ng loob. Ayon sa World Health Organization, ika-15 bansa ang Pilipinas sa may malaking cigarette market sa mundo. Ikalawa naman tayo sa Indonesia bilang pinakamalaking consumption market sa Asia. Maliban dito, aabot na nga daw sa 240 Pilipino ang namamatay bawat araw dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Batay din sa datos ng World Health Organization ito. 1 out of 2 ang sinasabing mamamatay dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. 10 naman ang namamatay bawat oras. Dahil dito, ginugunita ng bansa tuwing Hunyo ang No Smoking Month. Naglalayong itaas ang kamalayan at kaalaman ng mga mamamayang Pilipino sa masasamang dulot ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao. Alamin natin ang mga kwento ng mga Pilipinong humarap at naharap sa bisyo ng paninigarilyo. Ano-ano nga ba ang mga sakit na maaaring maidulot ng paninigarilyo? Panoorin po natin ang agenda report. Hit-hit dito, hit-hit doon. Napakarami na nga ang mga taong naninigarilyo sa iba't ibang parte ng bansa. May 1 bilyong smokers sa buong mundo at Pilipinas ang pang-20 bansa na may pinakamataas na populasyon ng mga naninigarilyo. Bunga marahil ng malawak na taniman natin ng mga tabako, naging bahagi na ito ng pamumuhay ng ating mga kababayan.
Isa rin ang Pilipinas sa may mataas na produksyon ng sigarilyo. Kaya hindi nga nakapagtataka na marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng pagkakataon na sumubok at malulong sa sigarilyo. Sa katunayan, halos kalahating milyong kabataan at 16 na milyong matatanda ang naninigarilyo dito sa Pilipinas. Ang cigarette smoking kasi meron laman na nicotine tinatawag nila. Yun ang addictive part ng cigarette. It keeps you awake and yung mood mo medyo ma-elevate. Some would say na nakaka-release ng tension, but it's more of the mood lifting at ng nicotine ang hinahanap ng mga naninigarilyo. Ayon sa datos ng World Health Organization o WHO, 6 na milyon ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa paninigarilyo. Kung ating mapapansin sa ating mga kapaligiran, makikita nating hindi na lamang mga matatanda ang lulong sa bisyo ng paninigarilyo, kundi maging ang mga kabataan. Sa ibang datos, lumalabas na 1 sa 5 mga kabataang Pinoy na may edad 10 pababa ang sumusubok ng manigarilyo. 21 taong gulang siya nang naunang sumubok manigarilyo si Kevin. Udyok ng barkada ang tumulak sa kanya upang sumabak sa bisyo ng pagyoyosi hanggang sa nakagawian niya na ito. Walang ginagawa, parang libangan lang. Tapos pagkatapos kumain. Bagamat 2 taon pa lamang sa paninigarilyo, paminsan-minsan ay nakakaramdam na rin ng sakit sa lalamunan si Kevin. Aminado siya na hindi niya basta-basta matitigil ang kanyang bisyo sapagkat naging parte na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sasabi ko na sa sarili ko, hindi naman ganong naninigarilyo, hindi naman tulad ng iba na grabe manigarilyo, nakakaubos ng 2 pakete sa isang araw. Kaya ayos lang naman sa akin, kaya paminsan-minsan lang. Ayon sa pag-aaral ng WHO, maraming kabataan ang nahuhumaling sa bisyo ng sigarilyo dahil sa napapaligiran sila ng mga matatanda na may kaparehong bisyo. Ang iba ay sumusubok din upang magmukhang mature, habang ang iba ay napipilitan lamang dahil sa tulak ng barkada at dala ng curiosity. Well, ang paninigarilyo, ang pag-uumpisa yan kasi it's because of peer pressure. Gaya-gaya, mga barkada, gagayahin nila para ma-accept sa group, maninigarilyo din. Then later on, magugustuhan nila, magiging habit nila yun. So tuloy-tuloy paninigarilyo nila. Iba naman ang kwento ni Mang Cesar na halos 3 dekada nang naninigarilyo. Kalahating kaha ng sigarilyo ang nauubos niya sa loob lamang ng 1 araw. Ang paninigarilyo is minsan kasi, lalo na after pagkakain, kailangan siguro kailangan matanggal yung lasa ng ay pwede hong manigarilyo. At kahit alam daw niyang may mga nagkakasakit at namamatay dahil sa masamang bisyong ito, mahirap na raw itong ihinto ngayong matanda na siya. Actually, tutol na nga as of now, tutol na ho yung misis ko sa kayo anak ko. Ang ginagawa ko minsan, nagtatago nga ako manigarilyo. Ayon sa Department of Health o DOH, patuloy na tumataas ang bilang ng mga sakit na bunga ng paninigarilyo. Sa kabila nito, hindi pa rin natatakot huminto sa paninigarilyo ang karamihan sa ating mga kababayan. Pagiging jeepney driver ang ikinabubuhay ni Mang Eugene. Kung dati-rati ay nagagawa niyang buong araw mamasada, ngayon tuwing gabi na lamang siya kung mamasada. Ito ay dahil sa kanyang iniindang laryngeal cancer o cancer sa lalamunan. Epekto ito ng kanyang labis na paninigarilyo simula noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Siyempre, pagka nasa bukid ka, hindi mo maiwasan yung paminsan, naghahanap ka ng malilibangan. Pero yung libangan na nahanap ko, di pa na maganda, sigarilyo. Taong 2003 nang unang naranasan ni Mang Eugene ang sintomas ng laryngeal cancer matapos magising siyang paos at hindi makahinga. Ngunit hindi niya ito ininda sapagkat kailangan niyang maghanap buhay upang matustusan ang kanyang 8 mga anak. Mag-admit ka, paano yung pamilya? Siyempre, iniisip mo, kung wala kang may papakain sa kanila,
Kung hindi ka maganang buhay. Simula noon ay hindi na nawala ang paulit-ulit na pamamaos ni Mang Eugene. Dito ay napilitan na siyang magpatingin sa doktor. Dito niya napag-alamang meron siyang stage 3 laryngeal cancer. Sa una ay minabuti ni Mang Eugene na huwag ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang iniindang sakit. Ngunit nalaman rin ng kanyang asawa at mga anak ang kanyang kalagayan dahil kinailangan na niyang maoperahan. Sabi ko, magdasal na lang tayo. Dahil ang tatay nyo, sana kahit na maoperahan siya, meron siyang stage 1 na cancer, hindi tayo bumigay. Sila lahat nag-aalala kung paano nila ako tibalik sa normal na buhay. Kaya yan, naawa ng Diyos, talambasan ko yung pagsubok. Taong 2003 din nang sumailalim si Mang Eugene sa laryngectomy upang hindi na kumalat ang kanser. Matinding hiya ang naramdaman niya para sa kanyang sarili sapagkat siya ang padre de pamilya. Pagkatapos ng halos 1 linggo mula sa pagka-opera ay nagpumilit na agad si Mang Eugene na maghanap buhay. Naoperan ako. 7 days lang ako sa hospital. Lumabas ako. After 1 week, nagbiyahe na ako. Kahit ganyan yan, kahit may tumo, biyahe pa rin ako ng biyahe. Tinamaan din ng laryngeal cancer ang 63 taong gulang na si Dominador Tuazon. 1 kaha kada araw ang kanyang nauubos noong hindi pa siya nagkakasakit. Iba-iba ang naging hanap buhay ni Mang Doming sa loob ng maraming taon at masasabi niya na sa lahat ng mga ito ay naging parte ng mga ito ang kanyang paninigarilyo. Nakikisama, nakikiray nung bandang uli. Aba nung tumauli, nag-iisumok na ako. Nag-umpisa lamang sa pabalik-balik na pamamalat ang lahat. Taong 2009 nang kumpirmahin ng mga eksperto na mayroong stage 2 laryngeal cancer si Mang Doming. Hindi ko pinaalam sa pamilya ko para hindi sila madiscourage, hindi sila manghinaan ng loob. Nilisay. Nilinervis ako siyempre. Cancer yun eh. Hindi lang ako nagpapaalam ba. Hindi naging madali para sa may bahay ni Mang Doming na si Aling Virginia ang pinagdadaanan ng kanyang asawa. Noong panahong yun, ang tanging isip lamang ni Aling Virginia ay kailangan niyang maging matatag para sa kanyang may sakit na asawa at mga anak. Ang kanyang 2 anak kasi ay may espesyal na karamdaman na tinatawag na Nystagmus Eyes and Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Yung pagkakasakit ho ng asawa ko masyadong epekto sa amin. Hindi lang emotionally, financially, in all aspects ng buhay, dala. Dahil sa mga gastusin ay kinailangan ni Mang Doming na lumipat sa pampublikong ospital sa Maynila upang magpa-opera. Hindi nagtapos sa operasyon ang naging pagsubok ni Mang Doming. Matapos kasing isagawa ang operasyon ay nawalan siya ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Nahiya siyang humarap sa ibang tao maging sa kanyang pamilya sapagkat pakiramdam niya ay hindi na siya normal. Minsan, nahiya na rin ako umarap sa tao. Kasi nga, ito palagayan ko. Isa ang laryngeal cancer sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa labis na paninigarilyo. Kwento nga ni Dr. William Lim, pinuno ng Department of Otolaryngology ng St. Luke's Medical Center. Cigarette smoking could cause a lot of sakit. First, the pinaka-common is yung naririnig nyo ng smoker's cough. Ang pag-uubo dahil sa paninigarilyo. Pangalawa, kapag nagkaroon ka ng severe damage ng lungs, nagkakaroon ng COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Now, sa voice box naman, ang cigarette smoking could cause cancer. Kapag nagkaroon kasi ang cancer ng voice box, the treatment, kung late stage, is to take out the entire larynx. Taon-taon ay umaabot sa 188 billion pesos ang healthcare costs ng bansa sa mga sakit na may kinalaman sa paninigarilyo.
Ayon din sa ilang pag-aaral, mas delikado ang second-hand smoke na nakakadagdag ng 20 to 30% sa posibilidad ng pagkakaroon ng lung cancer. Ang usok sa isang stick lamang ng sigarilyo ay naglalaman ng 7,000 mga mapanganib na kemikal, katulad ng arsenic, nicotine, formalin, cadmium, ammonia at cyanide. 70 dito ay mga carcinogens o mga nagdudulot ng kanser. Kaya naman dito sa Pilipinas ay aabot sa 10 katao ang namamatay bawat oras o katumbas ng 87,600 taon-taon dahil sa mga sakit na nakaugnay sa paninigarilyo. Kami against sa industriya na hindi nagsasabi ng katotohanan na ang kanilang produkto ay nakamamatay at ito ay addictive at ito ang siyang lumalason sa isipan ng mga Pilipino. Ipinatutupad na ngayon dito sa Pilipinas ang paglalagay ng mga graphic health warning sa mga pakete ng sigarilyo. Layunin nitong bawasan ang bilang ng mga naninigarilyo sa bansa. Maliban dito, samot-saring mga programa na din ang inilunsad ng pamahalaan upang hikayatin ang mga Pilipino na itigil na ang paninigarilyo. Kumusta na nga ba ang pagpapatupad ng ilang mga pulisiya ng pamahalaan laban sa paninigarilyo? Nagbabalik po ang Agenda Report. Hindi naging madali ang kinaharap ni Mang Eugene at Mang Domeng. Ngunit dahil sa tulong ng kani-kanilang mga pamilya ay natanggap nila ang kanilang kalagayan. Malaki ang aral na natutunan ni Mang Eugene at Mang Domeng matapos ang nangyari sa kanila. Sa ngayon ay pareho ng aktibo si Mang Eugene at Mang Domeng sa pagpapalaganap ng mga impormasyon ukol sa mga masasamang epekto ng paninigarilyo. Ang sigarilyo, bawat oras, 10 ang namamatay bawat oras dahil sa sigarilyo. Ngayon, kung ituma mo sa isang araw, 240 ang mamamatay. Kaya ang payo ko lahat, sana kabataan man, matanda man, kahit hindi nila matanggal bigla, unti-unti tanggalin dahil napakasama yan sa kalusugan ng dating katawan. Kailangan ng Diyos naman marami kong natutulungan, lalo na pero priority mga pamilya ko. Nakita nila hirap ko. Nakita nila yung financial na kinasa. Kaya almost 100% hindi na naninigal yung pamilya ko. Katapos yung mga ibang kumpare ko, mga kaibigan ko. Kaya nga kung isa nasasabi ko sa sarili ko, baka may vision pa ako kaya ako binuhay ni Lord. Dahil sa matinding banta ng epekto ng paninigarilyo sa kalusugan ng mga Pilipino, seryoso ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga programa upang maibsan ito. Taong 1993 nang ilabas ng administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos ang Presidential Proclamation 183 na nagtatakda sa buwan ng Hunyo bilang No Smoking Month sa Pilipinas. Layunin ng Presidential Proclamation 183 na lalo pang itaas ang kamalayan ng ating mga kababayan sa masasamang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo. Samantalang taong 2003 naman nang naipasa ang Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act. Ilan sa mga mahahalagang probisyon ng batas na ito ay ang regulasyon sa advertising at packaging ng sigarilyo, pagbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar, at pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga lugar na malapit sa eskwelahan at iba pang lugar na puntahan ng mga kabataan. Para sa grupong Health Justice Philippines, hindi pa rin daw sapat ang mga pulisiya na umiiral sa bansa upang makontrol ang paninigarilyo. Sa tingin namin sa Health Justice, mas mapapabuti pa ito kung susundan natin ito ng mga polisiya. Unang-una na dito, for example, ay yung pagtatanggal ng industriya ng tabako sa Interagency Committee on Tobacco. So ito yung ahensya ng gobyerno na nagmo-monitor
sa mga tobacco control measures sa Pilipinas, sana ay magkaroon na rin tayo ng total ban on advertising, promotion, and sponsorship. Kasi nagkakaroon pa rin tayo ng mga, kung papansinin natin, yung mga sari-sari store or yung mga tindahan na merong sigarilyo, malaya pa rin nakakapaglagay ng mga makukulay na mga poster at kung ano-ano pang marketing material yung ating industriya ng tabako. Sana ay maipatupad ng bagong Pangulo or ng bagong administrasyon yung Article 5.3 na sinasabi namin or yung pagbabawal talaga sa pagtanggap o pangingialam ng industriya ng tabako sa paggawa ng polisiya. Sa patuloy din na panawagan ng ilang grupong nangangampanya laban sa paninigarilyo, nitong Marso lamang ay naipasa na ang Graphic Health Law. Sa ilalim ng Graphic Health Warnings Law, ang lahat ng mga produktong tabako na itinitinda sa bansa ay nararapat na magkaroon ng Graphic Health Warnings o GHWs. Ang mga naturang Graphic Health Warnings ay nagpapakita ng masamang maidudulot ng sigarilyo sa kalusugan. Binibigyan lamang ng hanggang Nobyembre ang mga produktong ito na makasunod sa batas na nabanggit. Sa ilalim din ng batas, inaatasan ang Department of Education o DepEd na gamitin ang graphic health warning sa pagtuturo ng mga masamang epekto ng sigarilyo sa kalusugan. Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing smoke-free ang buong bansa. Binabalak daw niyang gayahin ang no-smoking policy na nauna na niyang ipinatupad sa Davao. Suportado rin ni bagong DOH Secretary Pauline Ubial ang advokasiyang kontra tobacco. Magandang simula na raw sa pagpuksa ng bisyo ang pagbaba mula 24% noong 2008 papuntang 22% noong 2013 ang bilang ng mga naninigarilyo. Unang beses nga raw sa kasaysayan ng bansa ang bahagyang pagbaba na ito. Desidido ang DOH na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa paninigarilyo. Idinagdag nila na isang dahilan daw ng paglaganap ng bisyo ay ang dahil isa raw ang bansa natin sa mga bansang may pinakamurang sigarilyo. Bilang isang organisasyon na nagsusulong ng mga pulisiyang pangkalusugan, nananawagan ang Health Justice Philippines sa bagong administrasyon at mga Pilipino na makiisa sa kanilang advokasya laban sa paninigarilyo. Kami against sa industriya na hindi nagsasabi ng katotohanan na ang kanilang produkto ay nakamamatay at ito ay addictive at ito ang siyang lumalason sa isipan ng mga Pilipino. Bukod kay Pangulong Duterte, kay Secretary Ubial ng Department of Health, ay sana bawat Pilipino, bawat munisipalidad, lungsod ay makiisa. Lahat tayo, meron tayong role na ginagampanan para maging smoke-free ang Pilipinas. Sa pagtutulungan ng DOH, New Voice Association of the Philippines at World Lung Foundation ay isang panawagan sa pamamagitan ng advertisement ang nabuo. Layunin itong kumbinsihin ang mga Pilipino na tumigil na sa paninigarilyo at suportahan ang pagsasatupad ng graphic health warnings sa package ng sigarilyo. Sa mga bata, itigil ang paninigarilyo ngayon. Ito ay hatid sa inyo ng DOH, NVAP, WLF at ang istasyon na ito. #SmokeFreePH. Ang bawat bisyo ay may katumbas na responsibilidad. Responsibilidad hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa at maging sa lipunan. Mahirap nang tanggalin ang masamang bisyo kung matagal na itong ginagawa. Pero kung maipapakita ng mga lokal na pamahalaan at pati na rin ng pambansang pamahalaan na seryoso ang pagpapatupad ng batas, siguradong pautay-utay man, may mararating ring tagumpay ang kampanyang ito. Para sa ating mga kababayan na naninigarilyo, sana'y patuloy nating tandaan na walang mabuting maidudulot ang sigarilyo sa ating katawan. Laging tandaan, smoking is dangerous to your health. Sa Pilipinas po kasi maraming batas, napakaraming batas. Ang problema, implementasyon. Mapalad po tayo ngayon dahil makakasama natin si Mr. Emerito Rojas, Presidente ng New Voice Association of the Philippines at ang kanyang asawang si Volet Rojas, Director ng New Voice Association of the Philippines. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat.
Okay, kayo po, lalo na si Emer, ay kayong kumakatawan sa mukha ng mga naging biktima ng paninigarilyo dito sa ating bansa. Para po sa kaalaman ng lahat, pwede nyo bang ikwento sa amin ang inyong karanasan patungkol po kung bakit kayo ang napili na maging mukha ng mga biktima, yung pong na nakalagay yung larawan sa pakete ng mga sigarilyo? Oo nga po pala. Ako po ay isang biktima ng sigarilyo at ang New Voice Association ay isang organisasyon ng mga biktima ng sigarilyo. Wala po akong vocal cords. Tinanggal po ito dahil sa stage 4 throat cancer. At ang dahilan po nito, kadalasan ay paninigarilyo. So, isa pong himala na buhay pa kayo kasi stage 4 cancer kanyo. Tama po yun. Kailan po nangyari ito? Noong 2002, December 2002. So approximately 14 years ago. So, kailan po kayo nagsimulang magsigarilyo at gaano po kayo kalakas magsigarilyo ng mga panahong yon? Nag-umpisa ako ng age 17, 17 taong gulang. Magka-college ako noon natatanda ko. At dahil yung mga kaklase ko noon ay mga naninigarilyo, pati ako ay naumaling na rin o nakigaya na rin manigarilyo. So, at natanggalan naman ako ng vocal cords dahil nga sa cancer. Nang after 27 years of smoking, actually, nag-umpisa lang ako sa 1, 2, 3 stick kada araw. Pero nung bago ako ma-opera, nung na-diagnose ako na may cancer, nakakadalawang packs a day na ako. 2 ang sigarilyo na or 14 na stick ay 40 stick per day. Gano'n na po karami. Okay, linawin ko lang po yung narinig po ninyo na boses ni Mr. Rojas. Wala na po siya actually boses. Paliwanag nyo nga po. Ako po, tinanggal po kasi yung vocal cords ko dahil doon tumubo yung cancer. At dahil wala na akong vocal cords, meron po akong ginagamit na assistive device na ang tawag ay electrolarynx. Ito po yun upang makapagsalita. Kung wala po ito, wala pong lalabas na boses. Ito po, ang ginagawa nito ay nagpa-vibrate para lumabasan o tulog sa bibig ko. Ganito po yun. Malakas pala ang vibration, ano? Opo, nagpa-vibrate po yun. Dahil nga, di ba yung vocal cords natin ay nagpa-vibrate yun. Tinanggal na yun. Kaya kailangan meron akong adjacent device na to replace the lost vocal cords. Okay, meron po kayong itinatag na grupo, itong New Voice Association of the Philippines. Ano po ang grupong ito at ano po ang inyong advocacy? Ang New Voice Association, primarily, nung unang-una ay ang purpose nito ay rehabilitation of cancer victims na nawalan ng boses. Pero as the years go by, nag-grow na po ito into a full advocacy group of saving people's lives. Sinasakit po namin ang mga buhay ng mga tao. Unang-una, yung mga may kapansanan sa pagtatrabaho. Binibigyan po namin sila ng oportunidad na makapagtrabaho dahil alam naman po natin yung mga may kapansanan hindi nakapag-aral, hindi nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho dahil nga sa kapansanan nila. Pangalawa, tobacco control, cancer control din po ang New Voice Association. Ang ibig sabihin po nito ay tumutulong kami sa paglaganap ng kaalaman tungkol sa cancer upang ang mga mamamayan ay maagapan kung sakali magka-cancer. At ito po ay tobacco control group din dahil kami po ay biktima ng sigarilyo at alam po natin na ito po ay nakakamatay. Kaya ina-advocate po natin, tinataas natin ang kalaman ng mga mamamayan ukol sa masamang idinudulot nito. Okay, dumako naman tayo kay Ginang Bolet Rojas. Kayo po, ano po ang inyong karanasan sa pagkakaroon ng stage 4 cancer ni Emer? Paano nyo ito tinanggap at paano na bago ang inyong buhay?
Una ko malaking dagok nung malaman namin o ma-diagnose siya ng may cancer. Ang buong pamilya po ay buong shock. Talagang hindi makapaniwala. Kaya siguro nakatatlong doktor kami o 4 na doktor na pinag-compare at kinonfirm nga na may cancer siya dahil nga hindi kami makapaniwala. At sa ganun ho, ang lahat ho, tahimik, hindi malaman kung paano tatanggapin yung ganung pangyayari. Mula noong 2002 na operahan siya, naaalala ko pa nung nasa ospital siya, ang alam ko kasi namin, tatanggalan siya ng boses, mawawalan siya ng boses after the operation. Pero hindi namin alam na may butas pala siya dito sa leeg na habang buhay na pala yun at hindi na matatanggal at doon siya humihinga. At yun po ang natakot akong ipakita sa mga anak ko noon dahil yung mga anak ko noon ay 8 years old lang yung bunso, tapos 10 years old at 2 high school. So, baka kung ako medyo nakakaintindi na, ay natakot sa itsura niya, lalo na kung yung mga bata. So, hindi ko talaga sila pinadalaw sa ospital. Talagang kami lang nung biyanan ko, yung mother niya, ang talagang nagbantay sa kanya at talagang inalagaan siya ng gusto. Dahil naging critical yung kanyang sitwasyon noong panahon na yon. Nag-50-50 po siya dahil nagkaroon pa siya ng pneumonia habang nasa ospital. Tapos hindi lang po ganun natapos yung hinagpis ng aming loob. After a year, dahil stage 4 cancer nga po siya, nagkaroon siya ng recurrence at 1 taon po siyang kinimo. At doon po naapektuhan po yung aming financial stability ng pamilya. Nag-aaral po yung mga anak ko lahat. At medyo hindi po ganun kasimple yung nagastos. 1 linggo po siya kada buwan sa Makati Med. Tapos alam niyo naman po yung gastos nung panahon na yon na ang chemotherapy, pinaghahanda po kami parati ng 100,000 plus per month hanggang 200,000 plus. So overall po mga naka 3 million kami sa loob ng 1 taon para lang doon sa kanyang chemotherapy. At yung mga anak ko ho ay talagang tipid na tipid at talagang sa tulong ng mga ibang kamag-anak ay nakaraos yung kanilang pag-aaral. Nilagyan na nga ho namin ng for sale yung bahay namin at nakahanda naman kaming gastusan siya dahil sa pero talaga yung loob namin hirap na hirap. So, isa po talagang himala na siya ay nakaligtas. Ay, talaga po. Maraming salamat po sa taas at binigyan pa siya ng isang pagkakataon. At pagkatapos naman po niyang makarecover, ay eto na nga po kami. Nag-full time kami dito sa advocacy namin. Dahil ang nasa isip niya, kada isang buhay na nililigtas niya ay parang 1 taong nadadagdagan yung kanyang buhay. So, Emer, napagkasunduan nga ninyo mag-asawa na dahil ikaw ay iniligtas ka ng Panginoong Diyos. Siguro naman nasabi ninyo na may mission ka pa, hindi ba? Sa mundong ibabaw. Kaya what are your thoughts? Why did you decided to really go full-time in this advocacy of yours? Actually po, basta nangyari na lang na gano'n dati-dati, nasa bahay lang ako, ayaw ko magpakita ng tao dahil nakakaya nga naman yung ganitong boses. Wala pa akong naririnig na ibang may ganitong boses. Pero nung biglang inimbita ko minsan magsalita sa isang eskwelahan at nakita ko noon, pagkatapos ko nagsalita, tinapon nila yung mga kahan at sigarilyo nila, yung mga estudyanteng nakausap namin o yung nakarinig sa akin. Doon ko nalaman na despite of the voice na meron pala ako ay maaari kong maibigay yung experience ko at makatulong sa ibang tao upang hindi na maging kagaya ko. At simula noon, sunod-sunod po yun mga imbitasyon na pinagsasalita ako sa mga eskwelahan, sa mga government offices, sa mga medical institutions at hanggang pati po sa media ay naimbitahan na rin po tayo noon at tuloy-tuloy na po nangyari ito. Okay, pinatupad po kamakailan ng Graphic Health Warning Law. Ito po yung paglalagay sa mga pakete ng mga sigarilyo ng mga
larawan ng mga sakit na maaring sapitin ng mga naninigarilyo at kabilang na nga po dito yung kay Emer. At sa inyo pong obserbasyon, kumusta po ang implementasyon nito? Ito ba ay magiging malaking tulong para mahikayat ang mga kababayan natin tungkol sa masamang epekto ng paninigarilyo? Opo, malaking tulong po yan. Ayon sa mga datos na nakukuha sa mga bansang mayroon ng ganyan na mga ilang taon na po, kaya malaki po yung epekto niyan. Bumababa po ng ilang percentage yung mga smoking prevalence, lalo na yung mga bagong naninigarilyo. Hindi na po nila tinutuloy yun. Yung mga dating na mga naninigarilyo naman ay ganun din. Mukhang kung tuwing makikita nila yan ay nagdadalawang isip nila kung maninigarilyo sila. Yan po ang ayon sa ibang bansa. Dito po sa atin, March 3 lang po nag-umpisa to, kaya wala pa tayong sufficient data na papatunay nito. Pero sigurado po tayo, ganun din po ang mangyayari dito sa atin. Emer, alam naman natin na sinasabi natin masama ang paninigarilyo. Napakarami natin mga ordinansa at ito nga ngayon mayroong batas. Why do you think it is very hard for people to stop smoking, lalong-lalo na to give up their addiction sa smoking? Po, alam niyo po, ang sigarilyo po, ang sabi nga nila, ayon sa saligsig, ay mas addictive pa kaysa sa heroin o yung mataas lang shabu. Dahil yun po, mas madali pa nila tanggalin. Pero ang sigarilyo po ay hindi. Dahil sa ingredient niyang nicotine. Ang nicotine po ay very addictive. Hindi lang po addictive to, ito rin po ay isang lason sa katawan ng tao. Kaya yung mga ganito pong mga ngayon, ito po ay local na tinakban po natin yung brand. Ano po, ito po mga ito ay meron na pong mga graphic health warning. Ikaw ba yan, yung nasa larawan? Isa po yung larawan ko. 12 po itong mga ganitong ng sigarilyo na o yung larawan na iba't ibang klase. 12 templates po ito. At isa po yung larawan natin. At kada 2 taon ay pinapalitan po ito para fresh at panay titignan ng mga tao. Ayon sa mga political observers, para daw bumabangga sa isang malaking pader ang ating batas laban sa paninigarilyo dahil sa higante itong mga tobacco manufacturer. In fact, the whole tobacco industry sa ating bansa ay malakas ito, higante. Para po sa inyo, ano po ang pinakamalaking hamon para maisulong ang mga batas kontra paninigarilyo? Opo, tama po yun sinabi nyo. Actually, ang Pilipinas po ang pinakamalaking tobacco lobby dito sa Asia. Ibig sabihin, pinakamalakas po yung tobacco industry natin dito. Na-impluensyahan niya, maaaring na-impluensyahan niya pati ang ating pamahalaan. Pero napakaganda po nitong mga nakaraan 3 taon, 3-4 na taon dahil 2 pong batas na matibay ang naipasa po natin sa Congress sa ating bansa. Una yun si tax law, yung pagtataas ng antas ng sigarilyo, at ang pangalawa itong graphic health warning. Malaki po challenge, sabi nyo nga po yung tobacco industry. Pero tayo po mga advocates ay hindi po natin magpapalit ang kalusugan ng mga mamamayan dahil lang sa pera o yung kita ng mga dambuhalang mga tobacco companies na yan. Sa kanila po ay profit, at ang katumbas po ng profit na yon ay ang mga buhay ng ating mamamayan. Sa inyo naman po, Ginang Rojas, ano po ang sa tingin ninyo ang mga bagay na nabago sa inyo dahil sa pagkakasakit ni Emer at magiging Pangulo nitong New Voice Association of the Philippines? Has this been instead of regret na nagkasakit siya dyan,
Has this been a blessing in disguise para sa inyong pamilya? Malaki pong blessing talaga, sabi nyo nga po, dahil ang buong pamilya po ay parang na-convert bigla sa isang advokasya nga ng pagliligtas ng buhay ng ibang tao, lalo na mga Pilipino. At bukod po dito, lahat po kami, buong pamilya, ay tumutulong sa kanya sa pag-a-advocate. At yun po ay isang pagbabago sa aming pamilya. Siguro kung patuloy pa kaming nagninegosyo na bago siya nagkasakit, na yun ang aming gawain, siguro hindi namin naisip na ang pagtulong sa kapwa o ang pag-advocacy ang ganito ay malaking bagay na tulong sa kapwa natin. So ang mga anak niyo active dito sa mga proyekto ng New Voice Association? Tama sa po. paanong paraan po? Tama po. Doon po sa tobacco control, yung sa pagsulong po ng anti-smoking campaign dito sa Pilipinas, pagka po may mga activities kami, lahat po pamilya ay kasama, lalo na kung nagtutulak kami ng batas. Nung tinulak po namin yung syntax, kasama po namin sila sa Congress at sa Senate para maglabi nito. Kahit po mag-absent sila, kung talagang kailangan nila sa trabaho, ay kailangan ma-absent sila para lang sumama sa aming mga activities. Emer, ano ba ang maaaring mangyari sa isang taong nagpapatuloy sa paninigarilyo sa kabila ng mga warning? Kasi may narinig akong iba na sabing gano'n, ito na lang ang kaligayahan ko, kahit ikamatay ko ito, wala na akong magagawa. Ganun ba mga attitude ng mga smokers? Parang yun din po yung sinasabi ko dati. Talaga? Ako, talagang very addictive kasi ang sigarilyo. Ipagtatanggol mo yung bisyo ngayon. Kahit na ano mangyari. Katunayan nga, kung sabi ko nga, kung hindi ako naggaganito, ay malamang naninigarilyo pa rin po ako ngayon. Ganun po talaga katindi ang paninigarilyo. Pero personally, halimbawa ikaw, nag-advocacy ka ngayon at lumalabas ka sa mga radyo, telebisyon, at siyempre meron ding challenge yan dahil siyempre sinasabi ng iba hindi ka ba nila pagkakamala na parang boses robot Yun sa Star Wars ba yun? Nung una medyo nagagalit ako. Pero eventually, na-realize ko na I have to live with it. Ito na yun Wala na akong magagawa. Ito na yung boses ko talaga ngayon. At eventually, sabi nga nila, kung alin yung pinakapangit na bagay dito sa akin, yun nga yung boses ko, ay ito pa yung nagpasikat dito sa ginagawa natin ito. Kilala ka na dahil dyan, sa mga events na pinupuntahan mo. Opo. At saka maganda ron na dadagdagan pa yung kredibilidad na hindi ko na kailangan sabihin na ako ay isang biktima ng sigarilyo. Obvious na ito pala ay dahilan ng paninigarilyo at napakasarap po sa pakiramdam na malalaman mo yung mga tao ay nakukonvince mo na tumigil sa masamang bidyong ito. Dahil ang kapalit po nito, eventually, ay ang kanilang buhay. Isa sa bawat dalawang naninigarilyo ay siguradong mamamatay sa smoking-related diseases. Yan po ay yun sa mga datos sa ibang bansa. Kaya kapag ang isang tao sasabihin nila, oy, ba't yung isa tumanda ng ganito, hindi naman namamatay. Pero actually, baka mas umababa nga yung buhay nun kung hindi siya naninigarilyo. May mga ganun po case. Pero sigurado po yan, mamamatay po ang isa sa bawat dalawa due to smoking-related disease. Maring yung iba baka na aksidente or what, other reasons. Ganun po yun. Para mabawasan daw yung mga destructive effects ng paninigarilyo, sabi ng iba, yung electronic cigarettes na lamang ang alternatibo. Pero hindi ba ito kasing kapanganib din ang dulot nito? Ayaw po. Hindi ba po kasi evaluated na mabuti yan. Hindi ba po napag-aralan mabuti kung ano talaga ang content yan. Medyo matagal po yung research. Hindi lang po short-term na content, kung hindi yung long-term effect na mga gumagamit po niyan. Sa initial studies nga po, meron din palang formalin yan at saka yung methyl, yung isang ingredient yan na nagpapagawa ng vapor ay nakita nila carcinogenic din pala or magkukause din ng cancer.
Ang sabi ng iba, mas kukunti raw yung mga cancer causing agents o yung mga ingredients yan laban sa sigarilyo. Pero kung tayo ay ordinaryo tao, kung meron kang ipagbabalit mo ba sa hindi rin safe na alternative para po sa mga naninigarilyo, pinaka-safe po talaga ay tigilan na po yung bidyong yan, whether e-cigarettes mo yan o yung regular na mga sigarilyo. Sa tingin ninyo, yung para payuhan natin yung mga gustong tumigil, hindi nila kayang tumigil, ano ba yan? Kailan ba? Abrupt o dahan-dahan? Sa tingin nyo lang. Ang sabi po ng iba, kailangan po biglaan. Kahit ako noon sinubukan ko unti-unti bawasan. Pero pagka nag-inuman na o meron na naman ginawa kang mabigat o may problema ka na naman, sasabihin mo, napapalakas ka na naman manigarilyo. Bumabalik at bumabalik. Pero pagka talagang on this day, sinabi natin, hindi na po tayo maninigarilyo, gawin po natin yon. In a few days time, mawawala na po yung giyang o yung desire mo na ng manigarilyo dahil matatanggal na po sa bloodstream mo yung nicotine at yung iba at yung ibang chemical. Ang mahirap lang tanggalin yung habit o yung mannerism mo dati. After meals, maninigarilyo ka, pupunta ka sa banyo, yung mga gano'n na mga gawain mo dati, yung mga habits mo. So parang ang sinasabi nyo talaga, if there's a will, there's a way. Tama po yun. At yung mga sinasabing paunti-unti, excuse lang yun. Excuse lang yun. Opo, bandang uli rin. Babalik at babalik po yun. Yun po yun sa experience ko. Ganun po yun. Pero nung tinanggalan ako ng vocal cords, 2 linggo po ako sa loob ng hospital. Nawala na Hindi ko na hinahanap. Ang nangyayari lang, yung dating video mong tatayo ka, hanapin mo yung lighter mo, tsaka mo na sigarilyo. Yun, hindi nawawala yun. No? Pero yung desire mo to smoke, nawawala na po yun. Tanongin ko ulit si Bolet. Siyempre, yung kanyang pagkakasakit na yan, yung normal life ninyo ay nag-iba. At, but still, you try to live a normal life. Kahit na sabi niyo, dati nagdinegosyo siya, ngayon naman nag-advokasya kayo. Ano mga adjustments ang ginawa po ninyo? Unti-unti lang naming natutunan. Bigla na lang na, siyempre, nasanay na kami parang may robot kaming kasama sa bahay, ano. Nasanay na kayo sa tunog ng boses niya? Nasanay na kami sa ganun, ano. Para kaming may laruang bigla doon sa loob ng bahay, ano. Pero he still functions. Halimbawa, kinakausap niyo pa rin yung anak niya, pinapangaralan niya, yan ang boses niyo. Gano'n pa rin. Minsan nga, ginagaya pa nga nila yun. O minsan naglulukuhan sila, kukunan nila to. Tatakutin nila sa telepono, tatawagin nila yung kapatid nila. Akala nila ako yun nagsasalita. Kasi magagamit din ng ordinaryong yung mga may vocal cords. It's interesting to note na dahil kayo'y mag-asawa, siyempre wala namang perfectong pag-aasawahan. Minsan, o kahit hanggang ngayon, meron pa rin kayong mga conflict, dumarating pa rin yan. So, paano pag tatalo kayo? Ganyan ang boses niya. Ayun nga. Yun nga mahirap Kaya yung mga naninigarilyo, dapat ipagandaan nila yan. Dahil kapag nawala ang boses nila, siguradong talo sila parati. Pagka nagtalo sila ng kanilang mga asawa, ang gagawin lang kasi ng mga asawa nila, kukunin lang to. Hindi ka na nakasagot. Yan ba? Totoo ba yan? Mrs., totoo ba yun? Oo, lalo na kung ayaw ko nang marinig yung sinasabi niya. Tatago ko na lang yung kanyang electrolarynx. Siyempre, hindi ka na makakasagot doon Okay, but kidding aside, ano po ba ang inyong mungkahi sa susunod na administrasyon tungkol sa inyong krusada laban sa paninigarilyo? May mga magandang panukala po. Next year, yung sin tax ay re-repasuin na naman yan Up to 2017 na lang po yung sin tax natin. Maaari pong reviewin ulit yan upang may taas ulit ang tax sa sigarilyo sa buong mundo po. Second to the lowest pa rin ang halaga ng sigarilyo sa buong mundo dito sa Pilipinas. Kaya kailangan repasuin po yun. Yun po yung kailangan gawin sa Duterte administration pa rin po papasok yan.
yung mga graphic health warning o yung mga larawan na ganito po ay every 2 years lang. Siguraduhin po natin na magkaroon pa ng mga larawan na match makakapagpakita ng sakit sa dinudulot ng sigarilyo upang i-match marami po yung tumigil na manigarilyo. Ang pangatlo po, sa Pilipinas po kasi napakaraming batas. Ang problema, implementasyon, may smoke-free laws tayo, bawal lang magtinda at manigarilyo within 100 meters from school. Pero pumunta po kayo sa Metro Manila, paglabas mo ng gate, may bilao dyan, may sigarilyo, may mga estudyante naninigarilyo po yan. Bawal po yun. Kailangan po ipatupad na talaga yung mga ganyan. At yung mga sa bus o kaya yung mga sa jeepney, tricycle, bawal po manigarilyo yan. Dapat hindi po sila naninigarilyo yan. At sa mga public places, kailangan po maigting po natin patupad yan. Yun po sana ang panalangin natin na tulungan tayo ng ating darating na Pangulong Duterte dahil siya rin po ay isang biktima ng sigarilyo. Si Ginang Bolet naman, ano ang maipapayo ninyo sa mga magulang para yung mga anak nila wag nang subukan yan o di kaya para patigilin kung nagsisigarilyo man ang kanilang mga anak? Ang maipapayo ko lang po sa mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak, lalo na yung mga may edad mula 10 hanggang pataas, na wag na po silang hayaang mag-umpisa pa na manigarilyo. Dahil pagka naumpisahan po nila, mahihirapan na po silang pigilan ito. At bandang huli, ang mga nanay din po ang parang kawawa dahil sila po yung maapektuhan at sila ang siguradong mag-aalaga sa kanilang mga anak pagka nagkasakit ito. Maraming salamat, Ginoong Emerito at Bolet Rojas, sa inyong panahon para ma-enlighten ang ating mga manonood at sana ay the Lord will bless you sa inyo pong advokasya. More power. Maraming salamat din po sa pag-imbita. Maraming salamat po. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang programang Agenda. Hindi biro ang panganib na dala ng paninigarilyo sa kalusugan ng isang tao. Ito ay nakamamatay. Narito po ang ating warning. Sa Pilipinas lamang, 10 ang namamatay bawat oras o 87,600 na individual taon-taon dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Sa buong mundo, 6 na milyon ang namamatay taon-taon at inaasahan na abot sa 7.5 million ang mamamatay pagdating ng taong 2020 kung walang aksyong gagawin. Ang sigarilyo ay naglalaman ng 7,000 iba't ibang kemikal na kung saan 70 dito ay mga carcinogens o nagdudulot ng cancer. Sana po iseryosohin natin ang kampanya laban sa paninigarilyo. Sundin natin ang mga batas para na rin sa ating kabutihan. Sabi nga ng isang palasak na kasabihan, kung gustong tumigil, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Ako po si Alex Tinsay dahil sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit.